Hi guys, may bagong phone na naman si Itel. Ayan, ang P65 nirelease nitong August 8 lang this year, 2024. So ayan, fresh na fresh. Parang yung breakup ninyo ng jowa mo. Kaya mag-move on ka na at bumili ka lang ng bagong phone. So, i-unbox natin siya, no? Kasi galing pa sa online shop. Baka ba to yung laman? Oh no. Charot. Isa to sa mga pinakasulit na phone na nilabas. Lalo na kung makukuha mo siya sa introductory price. Pero mamaya na natin i-elaborate kung bakit siya yung isa sa mga pinakasulit. First, i-unbox muna natin. Ganda ng packaging ni Itel, no? Simple lang, ayan, no? Pero rock. Paano ba to? Meron pa palang tape. Ayan. Kala ko, ilulusot na lang eh. Ay, hirap niyang tanggalin ang kapit. Uy, ang galing oh. Parang tamper proof. May nakalagay na, ayan guys, oh, void. Hop. Ito na yung box. Tcharan! Ito. May ads pa ng ano to, smartwatch. Ito na yung mismong phone. Grabe, wala man lang free. Ayan. Paperwork. May kasama na siyang jelly case. USB. Type-C na rin. Bihira na rin naman yung hindi Type-C, di ba? Ayan, no? Pero yung kasama niyang charger ay 18 watts lang. So, huwag ka na mag-expect na mabilis to mag-charge. Ayan, ang gaan. Ang pabalaman. Wala na, yun lang. So, dako na tayo dun sa mismong phone. Ayun, no? Wow. Meron na siyang screen protector out of the box. Pero, ang nipis. Ganda ng design niya sa likod. No? Para siyang Tecno Pova. Ayan. Napaka-futuristic. By the way, etong in-unbox natin ay yung Cyber Black. May iba pa yata itong kulay. Yung Cyber Titanium. Ayan. Pero mas gusto ko yung black eh. Ang nipis ng gilid. Maganda yung texture niya. Grabe sa ganitong price range. Ang pulido ng pagkakagawa. Mukha siyang bakal, no? Hairline texture. Pero pag hinawakan mo, plastic lang siya, guys. Fingerprint sensor. Tsaka power button. Volume rockers. May isa pang button dito. Flexi button yata to. Ano siya? Dedicated shortcut siya ng isang app. Ikaw na magsaset nun. So, ito yung niya. Specs niya, no? Ayan. Grabe guys, price range na ito. 120Hz na yung kanyang refresh rate. Ayan, no? Yung resolution niya, sadly, 720p lang. Pero sapat na yun sa ganitong price range. Ayan, octa-core processor, hindi binanggit dito. Pero ang processor nito is Unisoc T615. Battery niya, 5,000. Front camera, 8 megapixel. Network, 4G lang. Primary camera, 50 megapixel. So, isa-set up ko muna siya guys. No? Tapos mamaya, papakita ko sa inyo yung testing. Try ko mag-install ng mga games, no? Yan. Tapos, i-elaborate natin kung bakit
Isa siya sa pinaka-sulit. Compare natin siya sa ibang mga phone na nasa price range. So, see you later. 2 hours later. So, eto na. Na-set up ko na yung phone. Ayan. First impression. Ayan. Ang smooth. Kasi nga, 120Hz yung refresh rate niya. Ayan, no? So, puntahan kaagad natin yung about phone. Tingnan natin yung specs. Ayan. So, out of the box, Android 14 na siya. Ayan yung latest. Ayan. Device name, Itel P65. Storage niya, 128. Ayan. 15 lang yung na-occupy ng system. So, ang dami mo pang pwedeng ilagay. CPU niya, ayan. Unisoc T615. Mas malakas yan sa T606 ng ano bang phone na meron nun? Hot 40i. Ko-compare natin siya dun eh. Tapos yung Realme Note 50 na may chipset na Unisoc T612. Mas malakas ng konti ito pag tinignan mo siya sa hierarchy. Yung camera niya, 50 megapixel yung likod, 8 megapixel yung harap. Pero yung rear camera niya, pag tiningnan ko sa Antutu, dun sa ayan, sa my device, ayan, ang lumalabas dun 12.53 megapixel. Pero ang nasa website ni Itel, 50 yan. So, o kaya eto, tinest ko na lang yung camera niya, tsaka video. O, ayan, yan yung camera niya. So, hindi siya ganun kalinaw, no? Pero hindi ko alam kung 50 o 13 talaga yan. Hindi siya ganun kalinaw, pero masasabi namang serviceable. Tsaka, syempre, sa price range nito, hindi ka na pwede mag-complain. Kaya naman din yung video niya. 1080p, 30 fps. Okay lang din naman. Ayan. Balik tayo dun sa yung resolution nga pala, tsaka battery. Battery niya 5,000, ayan. Makunat na din yan. Tapos sa resolution niya, ayun nga, 720p. So mas magtatagal talaga sa gaming yung battery kasi hindi siya full HD. Tapos yung RAM niya nakalagay no 8, pero ang totoo dyan, yung 4 lang ang may hardware. Etong another 4, Memfusion lang yan, virtual lang yan. So ayun. Nga pala umiilaw yung likod niya. Ayan o. Ganito talaga ng design eh. Halimbawa nag-charge ka, ayan. Charge tayo, ayan. Yan o. Galing, di ba? O kaya may nag-message sa'yo. O kaya nag-start ka ng game. Kaso di mo naman makikita yun kasi pag nag-game ka, nakaganyan naman. Wala naman nag-game na nakaganito. Yun. Tapos, meron siyang flex button. Eto. Ayan. Yan o. Ito yung ano niya eh. Fingerprint sensor tsaka power. Volume rocker. Tapos ito may extra button. Tawag daw dyan flex button. Which is a dedicated button sa paborito mong app. Try natin ha. Ayan. Saan ba yan? Ayun. Flex button. Lagay natin sa calculator. Ayan. Yan ang favorite kong app eh. O, tapos try natin ha. Pinutin natin to. Ayun. Bukas na kagad yung calculator. Makukumpute mo na kagad yung sweldo mo kung pwede ka pa magkape sa Starbucks. Oh no. Meron din siyang, ayan, game space. Yan yung nag-optimize ng game mo, yung graphics niya. Para smooth. Pwede niyang itaas or ibaba. Depende sa capacity ng phone mo. Ayan, nire-restrict din niya yung background apps. Ayan, para wala talagang istorbo. Ayan o. Diba? By the way, meron din yang bypass charging para pagka naglalaro ka, talagang gusto mo dire-diretso, mas maganda yun kasi hindi nadadaan sa battery mo. Mas haba yung buhay ng battery mo. So, punta muna tayo sa kanyang Antutu score. Eto. So, ayan. 291,903. Nung nag-research ako, mas mataas yan sa Infinix Hot 40i.
na merong score na ayan 266 030. Tsaka sa Realme Note 50 na meron namang 247 675. Pero mas maganda, test natin sa real world. Mag-test tayo ng game. So dalawa lang yung dinownload kong games, COD at saka Mobile Legends. Unahin natin tong COD. Ayan. So smooth naman siya. Wala kasing MSI Afterburner dito para makita yung frame rate. Hindi ko gamay sa Android eh. Wala rin siyang in-game frame rate counter. Pero kung matagal ka na naglalaro, ramdam mo naman napaka-smooth. Hindi bababa ng 30 yan. Nasa 40 to 60 FPS yan. Low settings at saka medium. So yan, okay naman, diba? Kayang-kaya ng T615. O, tapos eto namang Mobile Legends. Ayan, kahit naman mababa spec ng phone mo, kayang-kaya yan, kaya sobrang smooth niya. Ayan, medium settings din yan. Around 40 to 60 FPS din siguro yan. So ayun lang, yung charger nga pala niya 18 watts lang. Ang claim nila is 40% in 30 minutes. So mga 1.5 hours yung full charge mo. So anong final thoughts ko dito sa phone na to? Masasabi ko, isa to sa pinakasulit na phone. Lalo na kung nabili mo siya sa introductory price. Lalo na pag may voucher ka. Kasi yung iba nakuha lang to guys for as low as 3.3. Ako nakuha ko siya 3.7. So biruin mo sa price na yon. Meron ka ng ganitong phone. Pag kinumpara mo siya sa iba na nasa price range niya, gaya ng Realme Note 50 at saka Infinix Hot 40i. No, so dalawa lang muna, no? Kasi kung i-compare natin sa lahat, di na matatapos yung video. Gagawa na lang ako ng in-depth comparison sa ibang phone. So yan, kung i-compare mo siya sa Infinix Hot 40i at saka sa Realme Note 50, mas lamang yung specs nito. No, pero mas mura siya. Kasi yung dalawang phone na yon, kahit gamitan mo pa ng voucher, lampas pa rin ng 4,000 yung price niya. Ewan ko lang no, nag-promo, no? So basta kung nakuha mo siya sa introductory price na around 3.5, 3.7, lalo na yung mas mababa pa doon, siya na yung pinakasulit na phone siguro ngayong 2024. Sa price range niya, syempre, pag nagdagdag ka pa ng price, marami pang ibang phone na mas maganda. Sa price range niya lang. Yun. So, paano? Hanggang dito na lang. Thanks for watching and see you on my next video.